Hi, it's me again, ang inyong kunya ng Hong Kong. Welcome back to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo guys. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na videos. In this video guys, pag-uusapan natin kung ano ang kailangan natin gawin or mga paghahanda kapag magkaroon tayo ng mga interviews. Ito ba ay preliminary interview or ang employer's interview? Kailangan po natin, bago po dadating yung araw na yan, paghandaan po natin ang lahat-lahat para po hindi mabulilyaso ang oras ng ating interview. At kailangan guys, isipin po ninyo, kapag nabigyan kayo ng interview, wag po ninyong pakawalan yung oras na yan. Who knows, yan na po yung time na matanggap po kayo sa mga ina-applyan ninyo. Hindi lang po dito na, halimbawa, nag-apply kayo dito sa Hong Kong as domestic helper. Lahat po ng mga interviews na sinasalihan po ninyo or ina-applyan po ninyo guys, kailangan po talaga ninyong maging responsible sa lahat ng inyong mga pinapasahan na mga resume. Kasi may mga iba dyan guys na nagpasa sila ng mga resume pero hindi naman sila nagso-show up. Napakasad po guys dahil ang iba nagmamakaawa na sana bigyan pa sila ng second chance dahil na-failed sila sa kanilang interview. But kayo, may mga pagkakataon sana na ma-improve ninyo sa sarili ninyo na kailangan na kaya ninyo ang interview na yan pero hindi kayo nag-show up. Paano po matupad ang inyong mga pangarap na magkaroon or makapagtrabaho dito sa Hong Kong kung baliwala lang sa inyo ang lahat? Be responsible po guys sa lahat ng bagay na inyong ina-applyan. Or yung mga desisyon ninyo na, kailangan ko magpasa ng ganito, dahil yung kaibigan ko nandyan sa Hong Kong, kailangan ko rin na makapagtrabaho sa Hong Kong. Hindi po yan ganun kabilis, guys. Kung mag-isip kayo na mag-apply, make sure po na sigurado na po kayo sa inyong mga desisyon. Hindi po yung dahil lang may kaibigan ka dyan, mag-apply ka, or dahil lang sa mahirap na ngayon, ayun, kailangan mo, may mga anak kang kailangan pakainin, ganito, ganyan, mag-apply ka. Pero kung nandyan na yung chance na ibinigay sa'yo, wala lang. As in, sinayang mo yung chance sana na matupad yung pangarap. Paano po matupad ang inyong pangarap kung wala lang, binaliwala ninyo ang lahat? So, if you have chance to undergo the interview, then do it, show up, and ayan, give your best talaga guys. Dahil yun nga, sa lagi kong sinasabi, hindi lang kayo ang mga applicants dito sa Hong Kong or kahit saan kayo mag-a-apply. Marami po kayo guys, kaya wag po ninyong sayangan yung pagkakataon na yun. Okay, proceed to our main topic. Example, you have preliminary interview scheduled today, 2:30 p.m. So, 10 minutes before the exact time of your schedule, you need to message them na you're ready for the interview and waiting only for their call para alam ng interviewer na nandyan ka na and ready for their interview. And then if they are busy, makapagsabi sila sa inyo na wait lang kasi tatapusin namin yung client namin or whatsoever. Basta nakapag sabi ka na sa kanila na nandyan ka na and waiting only for their call. Ayan, bago ko makalimutan, sa lahat ng mga magpasa, paalala po sa lahat guys na yung mga magpapasa ng inyong mga resume or biodata, lagyan nyo naman po ng picture. Saan ba kayo nakakahanap ng mga trabaho or mag-a-apply ng trabaho na pinapa-fill up kayo or pinapapasa ng inyong mga biodata? Kulang-kulang yung mga details, wala pang mga picture, walang work experience, wala yung mga reference, contact numbers, yung mga ganyan. Kumpletuhin po ninyo guys kasi yung pag-a-apply ninyo, kaya nga kayo pinapapasa ng mga biodata or resume, paano nila yan i-review kung ang nakalagay lang doon ang inyong contact number at saka yung pangalan ninyo, yun lang po. Walang kagana-gana or hindi magiging interesado yung mga interviewer sa inyo kung sa mga ibang work pa yan guys, magpasa kayo ng ganyan, baka sa basurahan na mapunta ang inyong mga resume. Hindi porket DH ang inyong pupuntahan or ang inyong a-applyan dito sa Hong Kong, yun na po yun, maglalagay ko yun or magpapasa kayo ng resume na wala man lang complete details, wala yung mga experience ninyo. Paano kayo or paano magkaka-interest sa inyo yung employer na inyong possible employer sana ninyo guys or yung mag-undergo, yung mga agencies na yan na mag-undergo ng inyong mga interview sana. So, marami pong mga aplikante guys, alalahanin nyo yan. Kaya kung magpasa kayo, kung gusto niyo makahanap ng trabaho talaga dito sa Hong Kong, kailangan po ninyong complete details para magkaroon po ng interesado yung mga interviewers sa inyo. At saka yung mga nilalagay sana ninyo ay totoo dapat. Kasi yung iba, nilalagay nila, this time hindi ko kayo tuturuan ng mga white lies na yan. Ang gusto ko, yung mga ilalagay ninyo sa inyong resume ay totoo para hindi po kayo ma-block out or malito kung ano yung mga nilalagay ninyo doon kasi kung hindi nyo talaga yan na-experience, talagang maguguluhan kayo or magkamali kayo sa inyong mga isasagot sa interviewer. Yun po guys, wala pong white lies pagdating sa inyong mga resume. Ayan, yung mga magpapasa dyan, please, i-complete po ninyo yung details and don't forget your ID picture. Ayan, tinitingnan po nila yan guys. Wala naman pong mga company or mga job, kahit mga ordinaryong job, hiring dyan sa Pilipinas, kailangan naman talaga na ang ating resume ay may picture. Kasi po guys, ipagpalagay natin na ang resume na yan ay
ay nakasalamin diyan ang inyong pagkatao, yung personality ninyo, kung ano yung mga kakayahan ninyo para sa trabaho na inyong ina-applyan. Kaya po nagkaroon ng biodata or resume para yan babasahin nila kung capable ka ba sa trabaho na iyong ina-applyan. Ayan, ang haba na ng sinabi ko. Kaya bago ang interview, ayan guys, message niyo 10 minutes before the interview yung agency, and then review your resume. Yun na nga ang sinasabi ko, i-review po ninyo guys ang inyong mga resume para pag may itanong sa inyo, masasagot ninyo ng tama. Number 2 nating tandaan ay ang no jewelry, no makeup, no lipstick, and then yung kilay is life natin guys. Ibaba muna natin yan. Baka mamaya pag makita tayo ng interviewer, ma-discourage na sila sa inyo, rejected agad ang ating application. And then, ang sasusuotin naman natin, any kind of t-shirts or polo shirts, basta neat tingnan. Or if gusto naman ninyo is white t-shirt guys, okay din yan. And don't forget to tie your hair if mahaba po yan. Kung maiksi naman, okay lang. Gagamit na lang, talian na lang ninyo or i-clip ninyo. Okay na yun. Basta neat po tingnan guys, presentable. Yan po guys, no makeup talaga yan. Kasi po, ang in-applyan natin is maid or domestic helper. Hindi po tayo nag-a-apply sa opisina na kailangan nating magpostura. Ayan, isisingit ko po guys. May nagtatanong sa akin, may nababasa ako sa mga comment dyan sa aking YouTube videos, and then may nagme-message din sa akin kung pwede ba daw na may kulay ang kanilang buhok. Hindi ko po inire-recommend na ang inyong hair ay may kulay or may highlights. Kailangan po guys, formal po kahit paano. Kaya kunting sakripisyo lang. Kasi pag nandito naman kayo sa Hong Kong, pwede na yan kahit anong gagawin niyo sa inyong buhok. Wala pong pakialam ang mga employer. Pero, aplikante pa lang naman po tayo, kailangan po natin magsakripisyo. And may nabasa po akong comment din sa aking vlog. Hindi ko alam kung anong vlog yun, kung anong video yun. Tinanong niya sa akin kung pwede bang mag-apply na may tattoo. Akala ko kasi yung tattoo niya is maliit lang. Meron naman kasing ganyan na maliit lang. Parang fashion. Hindi naman ako against sa mga nagpapatattoo. Pero depende po yan. Kaya ang isasagot ko sa inyo, depende po sa agency kung saan ko kayo i-refer. Kaya yun ang sagot ko ay hindi po pwede. Kasi natanong ko po yan dati, sir, pwede bang mag-apply sa agency ninyo na may tattoo? Sabi niya sa akin, we'll try. So, okay lang. So, sinabi ko sa kanya sa applicant na okay daw, i-try. Nung tinanong ko, pakita nga uli kung ano yung itsura na yung tattoo. Kasi sinabi niya naman talaga sa akin, visible. Ang inisip ko lang talaga maliit. Nung pinakita niya sa akin, ang laki naman po guys, halos buong kamay ay may tattoo. May mga employer po kasi guys na okay lang sa kanila, yung mga open-minded, okay lang sa kanila na may tattoo. Pero meron din kasi na ayaw talaga nila na may tattoo. Parang nadudumihan sila. Hindi naman ako sa against na sa mga taong nagpapatattoo. Pero yun po, sumunod po tayo sa rules and regulations ng mga agency na ating a-applyan. So, nireply ko yung nag-comment sa aking video. Sinabi ko na hindi pwede kasi sa akin ka nagtanong. So, ang iniisip ko sa agency na i-refer ko kung sakali mag-apply ka, yun talaga ay ayaw nila na may tattoo. At nireply niya ako na sabi daw ng kaibigan niya dito sa Hong Kong na marami naman daw tattoo. Yes guys, nandito po ako sa Hong Kong ngayon kaya nakikita ko kung gaano karami ang mga taong may tattoo dito. Yes, totoo po yan na maraming tattoo. Malay natin, yung in-applyan nila, okay sa kanila yung may mga tattoo. Yung mga agency na in-applyan nila yung may mga tattoo. At saka, ang sinasagot ko lang po, yung agency na i-refer ko sa inyo, ayaw na nila na may tattoo. Okay lang sa kanila yung maliit ang tattoo. So kung sabihin mo sa akin na sabi ng mga kaibigan mo, why na hindi ka mag-apply doon sa kaibigan mo, yung agency ng kaibigan mo, kasi sinabi naman nila, malay mo, pwede ka doon. Pero dito sa agency na i-refer ko sa inyo, bawal na sa kanila ang may tattoo kasi nare-reject lang din po ng mga employer. So, wag po ninyong i-compare kung ano yung sinabi ng kaibigan mo, ay pareho lang din yan dito. Kasi, lagi kong sinasabi, marami pong agency, kaya iba-iba ang agency, iba-iba din po yung kanilang mga rules and regulations. At ang sagot pa niya sa akin, na iba-iba naman yung mga sagot ninyo, sabi niya sa akin. Aywan ko kung ano yung exact na sabi. Basta sabi niya na iba-iba naman yung sagot. Iba-iba yung agency po guys, yun ang sagot ko, iba-iba ang agency, kaya iba-iba din po yung sagot at iba-iba din po yung mga rules and regulations. Huwag po ninyong sasabihin na porkit nandito nakikita ninyo sa Hong Kong na maraming mga tattoo, maraming napapa-highlights. Who knows, nung nag-apply po sila, clear po sila lahat, walang tattoo, walang highlights yung buhok, walang blandi-blandi yung buhok nila. Pwede po ninyong gagawin yan guys kung may employer na kayo at make sure po guys, bago ninyo gawin yung mga pakulay-kulay na yan, i-observe po ninyo ang inyong mga employer dito kung okay sa kanilang lahat. Number 3, data or internet connection. Ayan guys, lagi nating tandaan kung okay ba talaga ang ating internet connection, hindi ba magkakaproblema pagdating sa aking oras ng aking interview. Guys, i-check po ninyo guys kung okay, kung pwede, kung may malapit na internet cafe dyan na hindi naman maingay, pwede kayong mag-request or mag-rent ng, kasi ang preliminary interview lang naman guys is, or ang interview ng mga employers, mabilis lang naman yan. Kung nasagot mo lahat yung mga kailangan nilang malaman, mabilis lang po guys. Example, ang preliminary interview, wala pa po yan sa 10 minutes. Kailangan, pag nag-interview na kayo,
ibigay nyo na lahat ang best ninyo, sasabihin nyo na lahat yung mga hindi nyo na ilagay sa resume ninyo, pwede nyo isabihin kasi i-edit pa naman nila yan, i-complete pa naman nila yung inyong application. So, kailangan ninyong ilagay po yan, guys. Kung may nakalimutan kayong experience, ayan, ilalagay, sabihin nyo na kaagad-agad para ma-edit nila sa inyong resume. So, kailangan po, guys, na hindi putol-putol ang inyong internet connection kasi sa interview, wala na pong second chance. Ito na naman ay base lamang sa agency na inyong or na i-refer ko sa inyo. Kaya, wag po ninyong i-compare sa ibang agency. Ang pinag-usapan natin ngayon ay ang agency kung saan ko kayo i-refer. So, kapag ang inyong data or internet connection ay hindi stable at hindi marinig or putol-putol na mga sagot ninyo, hindi po yan maintindihan ng interviewer. So, i-cut na nila ang interview. Hindi na sila magsasayang ng oras na i-continue pa. So, no second chance. Number 4 na dapat nating tandaan, guys, is smile. Ayan, lagi po tayong mag-smile. Wag po yung tawa, ha. Smile ang sinabi ko, hindi tawa. Smile po, guys, para pag makita tayo ng interviewer, maganda yung feedback sa kanila, maganda yung aura natin. So, magkaroon sila ng interest na i-interview tayo. Kasi kapag sa unang kita pa na lang nila, unang tingin pa lang nila nakasimangot ka na, wala pong good vibes. And, take note, ang ina-applyan po ninyo is Hong Kong. Guys, ayaw ng mga employers, ayaw ng mga Chinese na nakasimangot dahil malas po yan. And last but not least, nating tandaan bago ang ating interview ay ang paligid. Yan, guys, kailangan po walang maingay sa paligid natin. Maghanap po kayo ng lugar na hindi po maingay kasi ayaw ng mga interviewer na nadidistract sila. Ayan, hanap po kayo ng isang kwarto. Kung nasa bahay man lang kayo, sabihin niyo muna yung inyong mga kapatid or mga nanay dyan na iwasan muna ang pasigaw-sigaw kasi meron po kayong interview ngayon. Kunting tiis lang po, guys, 10 minutes lang po yan. Hanap po kayo ng saan kayo sisiksik. Basta po, wag po kayong mag-undergo ng inyong interview kapag maingay po kasi wasting time lang po yan, guys. Ayaw na po nila yan na maingay. Kaya nga po, bago kayo makareceive or nung ma-receive po ninyo ang inyong interview schedule, meron na po liyang nakalagay na kailangan stable po ang inyong data or internet connection and then kailangan pong walang maingay. Ayan. And your mobile. Ayan, kailangan naka-full charge na po yan. Baka mamaya kung kailan oras na inyong interview is na-lowbat po kayo na una pa sa inyong lowbat. Okay, guys, ito lang muna ang aking mga tips or mga kailangan nating paghandaan sa oras ng ating interview. Okay, guys, yan po lahat ang ating mga dapat paghandaan or ating mga dapat tandaan bago ang ating preliminary interview or employer's interview. Sa lahat ng mga schedule na dyan sa kanilang interviews, good luck po sa inyong lahat, guys. At sa lahat ng mga na magpapasa dyan ng inyong mga resume, wag po ninyong kalimutan, lagyan po ninyo ng picture ang inyong resume. And then, ito, guys, bago ko makalimutan pala, yung pagsulat po ninyo, guys, sa inyong biodata, kailangan po yung nababasa. Huwag po yung sasabihin ninyo, ay, ako lang po ang nakaintindi niyan. Eh, di, huwag ka na lang mag-apply, huwag ka na lang mag-submit ng inyong biodata kung ikaw lang naman pala nakakaintindi. Di ba? Yun. Lalagyan po ninyo, guys, yung ayusin po ninyo yung pagkasulat, yung clear na clear po, yung kahit grade 1 makakabasa. Kasi may nababasa po, guys, naguguluhan po ako kahit ako hindi ko po mabasa yung mga resume ninyo. Kasi minsan, pino-forward ko lang yan, hindi ko na binabasa. Pero pag may time po ako, tinitingnan ko po yan, lalo na ang inyong pangalan, yung mga work experience ninyo. Huwag niyo pong i-skip, guys, yung mga biodata ninyo na porket nalagay na ninyo yung mga details, ayan, hindi, wala pa po yung mga character references. E paano po kung in case of emergency, sino ang i-contact nila? Kaya po, importante po yun, guys. Kaya nakalagay yan sa inyong biodata. Lalagyan po ninyo yan, guys, kahit na at least 3 persons or 2, okay na po yan. Basta meron pong nakalagay doon na character references. So, ilalagyan po. Lagi po ako nakakakita ng biodata, walang ganyan. Wala po ninyo, hindi po ninyo nilalagyan. Oh my goodness. Okay, sana may natutunan kayo sa video nito at kung may mga tanong pa kayo, i-comment lang po ninyo, guys, babasahin ko po yan. At of course, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, ulitin ko, subscribe na po kayo, guys, dahil nagbibigay po ako ng mga tips, nag-upload po ako ng mga videos once a week or twice a week po, guys. Depende po yan kung wala pong mga employer dito kasi hindi naman po ako makapag-vlog kung merong mga employer dito. Respeto lang po sa kanila kahit na okay sa kanila na nagba-vlog ako. Okay, guys, ayan, see you again sa aking mga video pa next week. Bye!